ang Duterte. Ginawa na ng Estado ang lahat upang pangkain ang galit ng taong bayan. Lahat maliban sa palamuti ang kurakot, lahat maliban sa ibalik ang linakaw sa kabayan ng bayan. Ito ay habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbahang nilulubog ang ating mga kabahayan, pananim, mga kalsada. Ito ay habang tuloy-tuloy pa rin tayo nilulunod sa patong-patong na buwis. Walang budget sa basic services, pero bumabaha ng bilyon-bilyon para sa korupsyon. Pwes, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil sa paglantan, sa katiwalian, sa paghawak sa kaban ng bayan. Hindi tayo titigil sa pag-imbestiga. Hindi tayo titigil sa pag-organisa, pagkakaisa at paninigil. Malaki at malawak ang EDSA. Saksi ang kasaysayan na kaya nating magpatalsik ng basistang kurang. Saksi ang kasaysayan kung kayo ay hindi papayag na humupa ang ating pagkilos, itaas ang ating kamao. Tuloy-tuloy ang laban ng EDSA. Babahain ng pagkilos, babahain natin ang pag-asa ang EDSA. Mula sa kabataang sasalita, naninindigan mo kami na dapat lang na makialam ng mga kabataan sa nagaganap na korupsyon. Ang korupsyon ay hindi aksidente. Ito ay produkto ng sistema na ang pinaglilikuran ay ang mayayaman, hindi ang mamamayan. Hindi ito simpleng issue lang. Bilyon-bilyon ang dinadambog sa kaban ng bayan. Subalit walang paling-kalidad ang edukasyon sa ating bansa. Nanawakan pa rin ang magaganap na di makataong demolisyon. Lumalan ang kagutuman at bilang isang makabagong henerasyon sa paggawa ay patuloy pa rin nararanasan ang kontraktualisasyon sa pamamagitan ng agency na pumapatay sa karapatan ng manggagawa. Para sa kapwa ko kabataan, tayo ang henerasyon magsasabi, tama na ang kahirapan, tama na ang pandarambong, tama na ang elitistang pamumuno, dahil hanggat ang kapitalista at elitista ang nasa gobyerno, huwag tayong umasa na may mababago pa sa buhay ng mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy ang diwa ng EDSA, buwagin ang elitista at korap na gobyerno, itulak ang tunay na pagbabago sa pagsusulong ng sosyalistang revolusyon para sa pagpupundar ng gobyerno ng uling pagkagawa. Mabuhay! Mabuhay pagkagawa! Maraming salamat po! Lahat ng sangkot dapat managot. Iskolar ng bayan Ngayon ay lumalaban! ngayon ay lumalaban. Iskolar ng bayan! Isang mapagpalayang hapon po, EDSA! Ako po si Milo Basuel mula sa Samahan ng Progresibong Kabataan. Kanina po, habang tayo ay pumupunta dito sa EDSA Shrine, ay inaresto ang isa naming miyembro ng kapulisan dahil daw siya ay obstructing justice. Walang katotohanan, walang katunayan, walang silbi ang kasong ito. Mas nauna pa nilang arestuhin ang miyembro ng kabataan at ng progresibong kilusan kesa sa mga kurakot sa Malacanang, Senado at Kongreso. Bilyon-bilyon ang ninakaw ng pamilya ni Marcos. Tapos, aasa tayo na sila ang sasalba sa ating bansa. Tayo ang may hawak ng kasaysayan. Kung 40 taon na ang nakaraan, nandito tayo sa EDSA, hindi tayo humingi ng permiso. Tayo ay muling kikilos nang hindi humingi ng permiso kay Marcos.
sa mga elitista, lalabas at lalabas tayo. Kasi ang hinihingi natin ay hindi putyo-putyong pagbabago o elektoral na panalo sa 2028. Ang hinihingi natin, baguhin ang sistemang kurakot. Mga kasama, tayo ang EDSA! Buhay! Buhay! Buhay ang EDSA! Buhay! Buhay! Buhay ang EDSA! Maraming salamat po. Lahat ng kurakot dapat managot! Mga kababayan, nasa dulong bahagi na po tayo ng ating programa. Ngunit buhay na buhay ang diwa ng EDSA sa mukha ng bawat isa sa atin na lumahok sa ating protesta ngayong araw. Ngayong 48th anniversary ng EDSA People Power ay nakikisa ang malawak na hanay ng mga kabataan sa ating ginaganap na pagkilos ngayong araw. 40 years, pero ang makabagong henerasyon ng mga kabataan ay nananatiling lumalaban sa malawakang korupsyon, pasismo at pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino sa ilalim ng isa na namang Marcos kasama si Sam. Ang kalagayan ng ating lipunan kahit dekada-dekada na ang lumipas. Marcos noon, Marcos na naman ngayon, kapal ng mukha. Kaya hindi na natin kailangang hintayin ang national election sa 2028 dahil pare-pareho lang silang lahat. Tama na, sobra na, sagad na ang galit ng sambayan ng Pilipino. Asahan din ba ng sambayan ng Pilipino hanggang sa tuluyan silang bumaba sa kanilang mga pwesto saan man tayo abutin, sa Mendiola, sa Luneta o hanggang dito sa EDSA. Bilang mga tagapagmana ng ating kinabukasan ay tuloy-tuloy nakikilos ang mga kabataan para likhain ang fundamental na pagbabago sa ating lipunan. Ang kabataang makabayan noong panahon ng martial law ay bitbit ng diwa ng mga kabataan na kumikilos sa panahon ng gobyernong US Marcos ngayon. Kaya ang panawagan ng mga kabataan, simulan natin at likhain ang pagbabagong panlipunan sa pamamagitan ng pagpapangalan at pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Ikulong na yung mga kurakot, wakasan ang burokrata kapitalismo at baguhin ang bulok na sistema ng ating lipunan. Mabuhay ang mga kabataan, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Hanggang may korupsyon, hanggang may mga abuso, titindig ang kabataan kasama ang mamamayan para ipagpatuloy ang pakikibakan natin sa pagbabago ng bulok na sistema. EDSA noon, EDSA ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ating lipunan, kaya tuloy-tuloy ang ating panawagan, mga kasama, para formal na sa lahat po ang ating patagumpay na pagkilos sa araw na ito. Mula dito sa harapan, hanggang sa napakalayong likuran, itaas ang mga kamao, itaas ang mga panawagan, inaway-way ang mga bandila, makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Huwag matakot! Para bigyan tayo ng isang pangkultural na pagkatatahan na ng pangalaman natin, ang Sinat Bayan na ngayon ang kultura. Kung hanggang kailan pa Huwag na nga! Sobra na! Ikaw mo lang bulok patalsikin!